Alam mo, Auntie Claire, di ka naman talaga mahihirapan sa pagsagot sa mga tanong ng mga taga-Malacanang Press Cartel. Ang problema, nahihirapan ka kasi lahat ng tanong, lahat ng problema, nag-iisip ka kung paano ikukonekta sa mga Duterte. Kayo naman kasi mga taga-Malacanang Press Cartel, huwag niyo masyadong personalin itong si Auntie Claire. Yan tuloy. Di ba? Ikaw para sa iyo, Auntie Claire, huwag masyadong mainit ang ulo mo. Huwag masyadong dibdibin yung mga tanong nila. Anak na to ka, di pa bumubuka bibig ng mga nagtatanong sa'yo, galit ka na. Ano ba namang klase yan? Di ba? Huwag ganyan. Meron ka pang buhay pagkatapos ng pagiging undersecretary mo dyan sa PCO. Isa kang magulang, ika nga may bahay, hindi yan ang buhay mo. Trabahante ka lang dyan. Padapit hapon na ang termino ng amo mong bangag. Sa ayaw sa gusto mo bababa ka, naku, ang dami mong pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ambush interview ho nitong si Bangag. Diyan sa La Trinidad Benguet. Anak ng to, kabalwarte ho niya yan. Mga Ilocano yan. Hindi na ho siya pinagkakaguluhan. Palakpakan. Mulat na pati yung mga Ilocano sinusuka na ho etong anak ng magnanakaw at pinanindigan niya at maging siya ho nagnakaw na. Panoorin ho muna natin ang press con, ambush interview nitong si Bangag diyan sa La Trinidad Benguet. Good Morning, Naimbagabigat. We are here now at the trading center at pinuntahan din natin ang palengke because ang nangyari, very gulat kami yung mga report na dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa Mountain Province. Bakit ba? Bakit hindi na binababa? Sige nga, bigyan mo ako ng maganda sa'yo. Bakit hindi na binababa? Kasi nga, mahal ang diesel. Hindi na binababa eh. Bakit mahal ang diesel? Kasi ayaw nyong suspendihin ang VAT. Ayaw nyong i-subsidize yung sobra-sobrang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano nga naman pala isa-subsidize? Ninakaw na nila yung pera. Di ba, Ante? Dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos 10 piso. Brad, ang itinaas mahigit 120. Tapos papaandaran mo kami ng... hindi, iba pa yung presyo dyan sa bundok. Iba pa yung presyo dyan sa La Trinidad. Kung yung presyo sa Manila nasa 180, 150, doon ho halos doblado. Kasi yung cost pa lang ng pag-akyat ng diesel o produktong petrolyo, may patong na ho doon. Kaya kung tayo ay nararanasan natin 150, 180, sila ho dyan baka 250. Di ba, Bangag? Taga dyan ka. May gaganon-ganon ka pa? Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck. Walang kwenta yan. Walang kwenta yung libreng toll fee na yan. Suspendihin nyo ang VAT sa mga mga produktong petrolyo at isubsidize ng pamahalaan yung kaya pang isubsidize. Yun. Na bumababa, yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad, yung 4-wheeler 1,000 ang binabayad. Ngayon hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong sinama namin sa tupad program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman unang-una matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat
ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler at matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magka-problema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at Magkakaproblema tayo. Bangag ka eh. Di ba? Walang lumabas na matinong pulisiya dito sa administrasyon na to. Sa totoo lang. Anak ng toko, paano? Bago ikonsidera yung mga ordinaryong Pilipino, kinakausap muna yung mga bilyonaryong oligarko. Ay mali pala, hindi bilyonaryo. Mga trilyonaryong oligarko. Yun ho ang kalakaran dito sa bansa na to. Bago ikonsidera ang kapakanan ng mga mahihirap nating kababayan, pag-aaralan muna kung anong magiging epekto dun sa mga kaibigan nilang mga trilyonaryo. Di ba, Marcos Jr.? Hindi yung masuspend yung VAT dyan sa mga produktong petrolyo. Hindi, yung VAT kay Recto yun. Kay Recto. Di ba? Anak ng Petrang Garapata. Yan ang problema pagka adik ang presidente. Baka yung mga oligarko nagbibigay ng pangbangag dito kay Marcos Jr. Kaya hindi niya makanakana. mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa, ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na. At patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa, kaya na mabuti na Magsinghot ka na lang, Brad. Huwag ka na magpakita. Pag hindi nagpakita, nasaan na si Bangag? Buhay pa ba? Problema kasi. Ito kasi teknik kay Tatay Digong. Kung di nyo kailangan sumagot, huwag kayo sasagot. Ang problema kasi, sagot kayo na sagot. Hindi ho nila alam laruin yung art of the art of ignoring the issue. Si Tatay Digong magaling siya ganun. Natawa, panis na yung issue, doon siya sasagot. Diba, nagkagulo na lahat-lahat. Diba? Tapos, bukas makalawa, doon pala siya sasagot. Ito si Auntie Claire, hindi. Diba, sila yung tipong kailangan lahat ng issue may sasagot sila. Akala mo, obligasyon talaga. Hindi. Nakita natin kay Tatay Digong, di mo kailangan magpaliwanag. Hayaan mo yung trabaho mo na magsabi kung ano ginagawa mo. Nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Justina. Walang tanungan. Anak ng toko. Ano yung bigat? Parang Lenny Robredo 2.0 to ah. Merienda na lang tayo. Merienda na lang tayo. Ayan tayo. Ay naku, parang may saltik sa utak yung presidente natin. Ilabas mo yung medical bulletin mo. Huwag kang, sabi nitong si Yorme Isko, tinakasan na ng bait. Nakasiguro ng tawa nito, sabi siguro ni Yorme Isko, ito si Yorme oh. Oh, yan si Yorme. Oh, dito tayo. Lipat tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kailangan nating marinig ng ang mga sasabihin nitong si Sen Dante Ging. Kaya po lalong nagiging mahirap po ang kalagayan natin dahil nga po sa nangyari pong paglimas ng ating kabangbayan, dulot nga po ng napakasamang Advice again sa mga tauhan ni Sen Dante. Hindi kailangan na may background audio ha. Hindi kailangan na mayroong background audio pag nagsasalita yung principal nyo, okay? hindi teleserye yan. Ang dami pinapakalamang PH. Bakit ma? Hindi ako pwede makalam. Music. Pero hindi kailangan. Kailan nyo ba narinig si Trump na mayroong background music siya habang nagsasalita siya? paglalatag po ng mga Ano yan? Makabagbag ng daming? Anak ng tokwa.
hindi ko inaaway yung media team ni Sendante. Wala akong kakilala dyan, pero hindi required, okay? Hindi rin naman bawal. Pero walang gumagawa dyan. Proyekto may kinalaman po sa ating mga flood control. Kung hindi po sana nagkaganyan, hindi po nasa Imbis na kasi matuon lahat ng attention mo doon sa sinasabi ni Sendante, nag-ano pa nagki-criss-cross pa sa utak mo doon sa tunog ba ako makikinig o doon sa sasabihin nitong si Sendante. Ulitin natin para marinig natin ng buo. Ang ingay mo kasi PH, dal na mo. Ay lang yan. Ayun naman enjoy lang ho tayo, enjoy lang. Huwag siyadong Oh. Kaya po lalong nagiging mahirap po ang kalagayan natin dahil nga po sa nangyari pong paglimas ng ating kababayan, dulot nga po ng napakasamang paglalatag po ng mga proyekto may kinalaman po sa ating mga flood control. Kung hindi po sana nagkaganyan, hindi po nasaid po ang kababayan, sana kahit papaano ito po nakaambang mga panganib na dala po ng kawalan ng langis sa paglalabanan po ng mga bansa dyan sa bandang Middle East. Hindi po sana tayo ganon siguro kahirap kung ang pag-uusapan ay yung mga pangunahing pananggalang po. Ang nangyari nga po ay ito, hindi pa po namin napagtutunan ng pansin kung sino talagang may kasalanan dito dahil nga po yung Blue Ribbon Committee, nakita naman po ninyo, kahit ano po ang sabihin ko sa kanila na pagtiyagaan natin para matukoy po natin kung sino talagang may kasalanan nito. Upang sa ganun ay maibawi po natin ang mga kababayan natin. Lalong-lalo na po kayo na may kinalaman po sa pagbabayad ng buwis. At katulad na po ng ating mga OFWs. Napaka-dramatic. Meron pa nagbugyulin sa background. Saan ba naman kayo nakakita, di ba? So nakausap ko po, talaga pong sila rin ay nagsasakit. Ang kanilang buhay ay tinaya, nagsakripisyo na hindi makita ang mga pamilya para lang makapagpadala po ng kanilang pantulong sa kanilang pamilya. At yung mga remittances po na kanilang hindi na ibinibigay sa atin, ang laki ng tulong po na naibibigay sa ekonomiya ng ating bansa. Ito pong lahat ng ito ay gusto nating sasatin uli. Alam po ninyo, ito yung pinagtataka ko dahil itong mga ito ay isinasangkot nila yung ang kanilang buhay. Wala po silang mapapala ditong garansya. Mapapasapanganib pa nga ang buhay nila tsaka ang kanilang mga pamilya sa gagawin nila. Ngunit dahil sa kanilang pagmamahal sa bayan, gusto po nilang tumulong sa ikaroresolba nitong pagnanakaw na ito. Pinakamalaking pagnanakaw po sa kasaysayan ng ating bansa. Iyon naman pala. Yun na naintindihan ko. Pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng bansa. Na mga kababayan, siguro na naiintindihan na ng mga nasa media team ni Sendante Marcoleta na hindi require na mayroong background music ang mga sinasabi ni Sendante. Okay? Hindi kailangan. Nakaka-distract lang. Imbis na nakinig ako, nag-violin na lang ako. Hindi na ako nakasegue kasi pinapakinggan ko yung background music. Yun. Ewan ko lang kung di tayo makaka-copyright. Ngayon kung narinig yung mahina, ibig sabihin medyo tinanggal ko na ng konti. Okay? Pero meron ho yan mga kababayan. Pupunta na ho tayo kay Auntie Claire. Gang. First question, mula kay Yun. Perla Lina ng PNA. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po. Ma'am, what prompted Si po the Ate Perla, extension ng filing ng Ate Perla. annual income tax returns to May 15 po? Ito po may assurance na ma-achieve po natin yung ating revenue target. Okay. Nakausap po natin si Secretary Frederick Go ng DOF. Sabi. At ito po ay para tulong na rin sa lahat ng mga kababayan natin. Although alam po natin na ang deadline ng pagbabayad ng income tax ay April 15, pero po para mas makapagbigay pa po tayo ng allowance or extra time sa mga magbabayad at kinakailangang merong kompletuhin mga dokumento at mga attachments,
minabuti po na extend po up to May 15 para po mas marami pa po sa ating mga kababayan ang makakomply sa kautusan patungkol po sa pagbabayad ng income tax. At sinabi din po ni Secretary Frederick Go na we will continue to reach our targets. Ma'am, given po sa current challenges, Nako, marireach daw yung target. Ibig sabihin, marami silang isusuot sa maleta, palakpakan. Importante nare-reach natin ang target sa BIR para ika nga, marami silang isilid sa maleta at mga envelope, di ba? Yung duffel bag, di totoo yun. Yung envelope, totoo kasi may mga testigo. Di ba? po, meron bang mga measures na naka-pipeline para ma-support po yung initiative sa energy or sa renewable energy po natin? Opo, yes po. Ang DOE po ngayon, the DOE is now fast-tracking the renewable energy, actually 22 renewable energy projects, including the energy storage projects po. At ang kinapapalooban po nito ay ang 12 solar projects, 6 hydroelectric plants, 2 biomass facilities, 1 wind project, and 1 integrated renewable energy storage system. So nakatutok po ang DOE para sa ating mga alternative resources. Thank you po. Next question, Marian Erinieta ng Radyo Pilipinas. Good morning po, Mariam from Radyo Pilipinas, Iloilo. Yusek, may ilang pong mga batas na gusto pong ipagpaliban muli yung pagdadaos natin ng barangay at SK elections para makatipid yung pamahalaan. Ano po ba yung posisyon ng Malacanang o ng palasyo tungkol po dito? Nabanggit nga po na makaaari makatipid ng 16 billion para dito po kung hindi maitutuloy ang nasabing eleksyon. Ang Pangulo at ang gobyerno pong ito ay open sa lahat na maaaring suggestion na siya makakabuti sa ating bansa. So kung magkakaroon po sila ng anumang bill or panukala po dito at aaralin po ito ng Pangulo, basta po ito'y makakabuti sa ating bansa, open po ang Pangulo para dyan. Next question, kay Jinel Baclay ng Radyo Pilipinas. Ay, Yusek, magandang tanghali po. Ginel Baclay ng Radyo Pilipinas. Karaniwang nakafocus tayo o nakatuon yung ayuda sa low-income sector sa gitna ng energy emergency. Meron po bang nakahandang tulong ang gobyerno para naman sa middle-income earners na ramdam rin yung pagtaas ng presyo ng langis, Yusek? Meron po. Hindi man po natin masasabi na cash assistance ang tinatanggap ng mga middle income or middle income earners. Masasabi po natin na yung pong ibinigay po ng Pangulo at ng DOTR patungkol po sa 50% na discount sa LRT, MRT ay malaking tulong po ito dahil karaniwan din po dyan ay mga middle income ang nag-a-avail ng ganitong klaseng transportasyon. Maliban pa po dyan, naibigay na rin po, nasuspend na rin po ang excise tax para sa LPG at kerosene. At alam po natin na lahat po tayo dito ay gumagamit po ng LPG at kerosene at malaking bagay po ito para maibsan ng konti. Hindi, kasi yung LPG, isang bilihan, matagal ka na magkakarga eh. Ang diesel ho talaga yung ano dyan, number 1. Di ba? Yung diesel talaga number 1. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa nila dyan sa LPG. Dapat kung nagtanggal ng VAT sa LPG, tinanggal na rin yung sa diesel at gasolina. Yung kerosene, nagpa-popcorn ng gumagamit nun, ikaw talaga ante. Ang dinaranas natin mga pagtaas ng presyo, dulot na rin po ng krisis dito sa Middle East. At maliban pa po dyan, meron na rin pong proyekto, ang SSS, ang GSIS at ang Pag-ibig. At atin po lang babanggitin na sa SSS po ay up to 60 billion pesos na rin po ang financial assistance at benefit services ang ibinibigay sa mga members, pensioners at mga employers sa pamamagitan po ng mga loan programs. At pati po yung condonation para sa mga loan penalties at employer contribution delinquency
ay maaari po makapag-avail para po maiwasan po ang penalty at magkakaroon po ng condonation. Sa GSIS naman po ay ini-implementa rin po ang Balik Ginhawa Program kung saan mayroong 3-month loan moratorium kung saan nire-refund muna yung 3 months na kanilang ibinayad para magamit pansamantala ng ating mga kababayan. At pati po sa pag-ibig ay meron na rin po na special benefits package na ibinibigay para sa repatriated OFWs po natin. Thank you po, Yusek. Next question, Nel Joy Galidaw ng Panay News. Good morning, Attorney. Good morning po. Iloilo City has been actively supporting the Public Transport Modernization Program, or PTMP, under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. In light of rising fuel prices, thus the national government plan to provide additional subsidies or support for the transport sector in Iloilo City. Meron pong proyekto ang gobyerno patungkol po sa fuel subsidy at service contracting. Although ito po ay sinimulan muna sa Metro Manila, ang utos po ng Pangulo ay ipatupad to sa buong bansa. At makakaasa po ang mga drivers natin dito sa Iloilo City na ang tulong pong ito ay makakarating po dito sa ating area ngayon. Follow-up question po. What is your reaction po to those advocating for the discontinuation of the PTMP or the phase-out of jeepneys as their livelihoods are greatly affected? Alam naman po natin ang dahilan kung bakit kailangan natin ng modernization para sa ating mga jeepneys. Ito po ay para magkaroon ng maayos, matibay at safe na maaaring sakyan ng ating mga commuters. At ito din po ay magiging malaking ginhawa na rin sa ating lahat. Pero sa ngayon po na ito ay nararanasan natin, ito nangyayaring krisis sa Middle East, hindi po napag-uusapan ngayon ang maagarang pag-i-implement po niyan. Sa ngayon ay wala po. Thank you po. Next question, Myla Diao ng Panay News. Hello. Good morning po, Yusek. Follow-up din po doon sa question po ni Nel Joy. Protesters in Iloilo City and nationwide are also calling for the repeal of the oil deregulation law, a rollback of fuel prices to 55 pesos po, and suspension of excise and VAT on petroleum products and fares and wages for transport workers. May I know po the administration plans? Sa ngayon po, with regard to oil deregulation law, sinabi po natin na lahat po ng suggestion ay welcome. Nothing is off the table. Pero mas maganda rin po talaga na maaral ito, lalong-lalo na ng mga mababatas dahil ang repeal naman po ng oil deregulation law ay nasa kamay po ng Kongreso. But mas maganda po na mas maaral ito para makita natin kung anong epekto nito sa stakeholders, sa bansa, at sa ating mga kababayan. Dapat kung magkakaroon man ng repeal ng isang batas, dapat ito ay pangkalahatang pangkaginhawahan. Dahil kung ito naman din po ay magdudulot ng negatibo sa mga oil industries, hindi rin po ito magiging maganda. Oh, di ba? Kawawa naman yung mga taga-oil industries. Sila yung pinaka-number 1 kinukonsider natin dyan, di ba, Ante? Ako yung mga taga-oil industries, yung number 1 yan. Pero yung mga mananakay, yung mga nagpapasada ng sasakyan, hindi, huwag nyo konsiderin. Sa ating bansa. So dapat itong pag-aralan para kung ano yung mas makakabuti sa ating lahat at sa bansa, yun ang dapat na manaig. At ang patungkol naman po sa excise tax, sa ngayon po ang excise tax sa fuel ay hindi pa po na irerekomenda sa ngayon. Ang nairekomenda lamang po ay ang suspension ng LPG at ng kerosene, ang excise tax para sa LPG at kerosene. Dahil sa habang inaaral nila to, ang nakikita po nila ay baka hindi rin po magamit ng ating mga kababayan dahil baka makain lamang yung ibababa na excise tax, let's say 50%, makain lamang para sa premium or insurance na ipapatong din naman po ng mga oil companies na maaari makapagpabigat din po sa ating mga kababayan. Okay. Thank you po, Yusek. Another topic po, kanina nabanggit po na may mga programs
about po agriculture, may mga programs na po doon sa may La Trinidad and Benguet po. Given po sa ongoing national concerns on rising food prices and inflation, how does the PALAS plan to ensure that interventions are felt in regions like here in Western Visayas po, and where farmers and fisher folks continue to struggle with high production costs but low farm gate prices? Yes, utos po ng Pangulo, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala pong maiiwan, lalong-lalo na sa nararanasan natin po ngayon na dala na epekto ng krisis sa Middle East. Inutusan po ni Pangulo, si Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., na lahat po ay ng ating mga magsasaka, fisher folk, sa buong bansa ay dapat maabutan ng ayuda. Sa katunayan po ay mayroon pong 3,000 Western Visayas fisher folk na maaari makareceive na po ng fuel subsidy. At maliban po dyan, pinapabilis na rin po yung tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. Over 380,400 beneficiaries po. Dito po, sa lugar po natin, ang makakatanggap. Nandito po sa atin, around 16,000 fisher folk in Western Visayas are beneficiaries of the subsidy. Ito po ay sa fisher folk. Meron din pong 34,454 na registered municipal motorized fishing boats in Visayas or Western Visayas at makakatanggap din po sila. Ayon dito sa atin ay makakatanggap po sila ng mga higit or around 132 liters of fuel per month na worth 13,200. At pati po, maliban po yan, kahit maliban po sa mga fisher folks natin at farmers, pati po ang DSWD ay magbibigay po ng cash relief sa mga tricycle drivers naman din po dito sa Western Visayas. Okay. Thank you po, Yusek. Next question, Attorney Joseph Marzan, Daily Guardian, Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon po, ma'am. Magtatanong lang po, ma'am, no? Since you're in Western Visayas na rin naman po, aside po sa kung ano po yung mga ginagawa ngayon ng administration ni Pangulong Marcos sa with regard to the fuel crisis, ano po ba yung mga priorities nila for the region? Actually, marami po. Ito po, nilista na nga po natin. Dahil dito po, mismo sa Western Visayas, marami pong priorities ang administrasyon. Unahin na po natin, at ito'y malamang na matarget. Ang target po nito na maaari matapos ay bago mag-2028. So, unahin po natin itong Panay-Guimaras, 138 kV Interconnection Project, Nabas-Katiklan-Boracay Transmission Line Project, Boracay Circumferential Road, Katiklan Airport New Passenger Terminal Building, Rehabilitation of Uyungan Bridge in Iloilo, Halaur River Multipurpose Project Stage 2 or JRMP2, and expansion of Libas Port in Rojas City. Meron pong mga projects na in their early stages, but hindi siguro ito matatapos sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Pero sinisimula na po ito. Nandyan po ang Panay East, West Road, Panay-Guimaras Negros Inter-Island Link Bridge, Panay River Basin Integrated Development Project. At sa ngayon ay patuloy pa rin po na pinag-aaralan ang major projects katulad po ng Panay Railway System at Iloilo-Capiz-Aklan Expressway. Kaya po ang Western Visayas po, makakaasa po kayo na kayo rin po ay tinutukan ng ating Pangulo. Babalik lang din po tayo sa sa current fuel crisis, ma'am. Kasi na-mention din po earlier this week ng Philippine Institute for Development Studies na kapag nagpatuloy po yung fuel crisis natin, magkakaroon po ng demand erosion when it comes to our food products. Sa mga po natin sa food sector po natin, ma'am, particularly, ano po yung mga interventions na iniisip pa po ng administrasyon aside pa po dun sa mga na-mention na natin kanina? Okay, ngayon sa pagtungkol naman sa food security natin, unang-una, ang utos ng Pangulo, hindi tayo dapat mawalan ng supply ng krudo, ng produktong petrolyo. Yan ang unang iniutos ng Pangulo. Dahil kapag ka po talaga wala tayong supply ng fuel, mahihirapan po tayong magpatuloy. So yun ang unang-unang pinag-utos ng Pangulo.
At kasabay po niyan, pinag-uusapan din po ang maaaring pagtaas ng presyo ng fertilizer. Pero sinabi po rin ng Pangulo na dapat ang mga magsasaka po natin ay matuloy at mapagpatuloy na mabigyan ng mga ayuda para tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pag-ani. At ito po naman ay para sa atin. Sa ngayon po, pinag-uusapan pa po ang rice cap para sa mga imported na produkto na bigas. Pero wala pa po sa ngayon na final decision with regard to that. To add lang po ma'am, sa retail sector po natin ma'am, meron po ba tayong interventions din po? Ano po yun? Sa retail sector po. Again, sorry. Sa retail sector po ma'am. Retail sector. Sa ngayon po, ang huli namin pag-uusap ni Secretary Tio Laurel Jr., may mga pagkakataon po kasi kung pagbabasehan po natin, ang presyo sa grocery, iba po kaysa sa palengke. May tumataas na presyo pagdating sa palengke at yun na po ay sakop ng DA, hindi na po siya sakop ng DTI. Noong nakausap po natin si Secretary Laurel Jr., may mga pagkakataon po daw kasi ang mga nagtitinda sa palengke ay minsan arawan kumukuha ng kanilang supplies as compared doon sa mga nagbibigay ng supply sa grocery. Normally, mga 60 days. Kaya nakakapag-negotiate pa tayo sa mga manufacturers na kung maaari, wag munang magtaas ng presyo sa basic commodities, basic needs and prime commodities. Pero sa palengke, since araw-araw silang bumibili, mas tumataas ng konti because of the logistics. Pero yun pa rin po, kung darating po yung pagkakataon na hindi pa talaga tumitigil ang sigalot sa Middle East, maaari pong makipag-negotiate muli sa mga manufacturers dahil baka dumating po yung time na maaapektuhan na rin sila talaga ng pagtaas ng presyo ng crudo. Salamat po ma'am. Next question, RJ Castor, Daily Guardian, Manila Times. Good morning, Yusek. May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldico? Opo. Kagabi po ay siguro bago mag-alas 10 ng gabi, ay nakausap po tayo ng Pangulo. Kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Zaldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay canceled. So lumalabas na siya ay fugitive. So ang isang fugitive dapat lamang pong mahuli at sa pangunan ng Pangulo. Hindi, ikaw naman, mali na naman mali-mali. Si Zaldico nahuli dahil hindi yung mga dokumento niya. Diba? Yung mga dokumento niya may problema. Pero hindi siya nahuli dahil fugitive siya doon sa Czech Republic. Sinungaling talaga itong aling na ito. Nalalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas. Maganda pong balita yan. Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly? Na naaresto na siya? Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly, saying na siya yung mastermind. How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung
hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Thank you, Yusek. Last question on my end. Can we Di totoo, sinungaling si Ante. have a reaction lang from Palace considering na merong in-affirm ng Commission on Audit yung notice of disallowance sa Office of the Vice President, and how will this affect possibly yung impeachment process that is now in the House Justice Committee? Okay po, even before naman po, uulitin po natin, ang nais ng Pangulo talaga ay malinis ang gobyernong ito mula sa korupsyon. At kung sino po yung liable, ay dapat lamang din pong managot. Kung sinasabi at sinabi naman din po ng COA na ang apila ng Vice Presidente patungkol sa notice of disallowance na nagkakahalaga ngayon ng 73 million pesos, ay sinasabi ng COA na dapat ibalik ng Vice Presidente at ng iba niyang mga kasamahan. Nagpapatunay lamang ito na yung unmodified opinion kung saan sinasabi nilang transparent at naayos at nagamit na mabuti ang pondo, ito po ay pinasisinungalingan ng COA sa very recent decision nila denying the appeal or the petition. Kailangan kasi yan, desisyon na yan, para talagang matuloy-tuloy ang impeachment kay VP Sara. Lahat na pwedeng gipitin na ahensya, ngayong mga panahon na to gigipitin para ma-impeach si VP Sara. Pero hindi na kinakagat ng ating mga kababayan. Panis na ang issue ng COA-COA na yan. Ang gusto namin, ang gusto ng sambayan ng Pilipino, karamihan ng mga Pilipino, base sa survey, maging presidente na si VP Sara. For review filed by the OVP under the leadership of Vice President Sara Duterte. Yeah. Yun naman din po ang gusto ng gobyerno. Kung sino po yung may sala, dapat ang COA ay mabilis kumilos. Hindi lamang po COA, pati po AMLAC dapat mabilis kumilos. Yeah. Thank you, Yusek. Next question, Kim Caluyo, K5 News FM. Good day, Yusek. I'm Kim. By the way, my question is with the circulating what you call fake news, no? Especially in terms of social media. What possible charges could be filed against those proven to be spreading fake news, especially in terms or particularly in terms of the health of the president himself? In the case of Eloy Bugris, which is a local from Iloilo, now based in Dubai, what will be the process or the steps to be taken by the government against those who've been mentioned by the Ombudsman? First of all, she can be liable for damages. She can be held liable for civil libel. Yeah. She can be held liable for utterances Nako. of fake news. Pagka ikaw nakakatch mo na attention ni Auntie Claire, Ma'am Iloy, ibig sabihin effective yan. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo na yan, Ma'am Iloy That Bugris. disrupt public order. So, lahat po ito. Kami mga gumagawa ng reaction video, di lang kami babanatan kasi kung ano lang lumalabas sa bunganga niya, yun lang binabanat namin. Ito kasi si Ma'am Iloy Bugris talagang medyo madalahira bunganga Pero approve, magaling. Ito ay maaari siyang pagbayaran ng danyos. Danyos, Maaari siyang makasuhan ng criminal cases. Yan. At maaari siyang ma-issuehan ng warrant of arrest. Yan. Is there a chance po, Yusek, na... Hindi lamang po yung sinasabi niyong kababayan niyo dito. Hindi lamang po siya. Lahat po na nag-spread ng fake news. We're talking about fake news. We are not curtailing anybody's freedom of expression. Hindi po saklaw. At hindi po yun ang pinipigilan natin. Only those spreading fake news. What's the latest po in terms of those mentioned by the Ombudsman? What is the steps being taken right now? With regard to the fake news peddlers? Yes po, the 3 vloggers mentioned by the Ombudsman, especially including the local vlogger from Iloilo, now based in Dubai. Since there is already a memorandum of agreement signed by DICT, DOJ, and PCO, from our end, the PCO had already filed the endorsement for further investigation of these 3 vloggers.
so that if there will be a case to be filed against them, then they should be held liable for that. What's your warning po or message to those who are spreading fake news in social media against the president or against the government, USEC? Una-una, kung gumagamit naman po tayo ng ating kaisipan, ang mga fake news spreaders hindi na dapat tutuwin ng warningan, alam naman nilang mali ang kanilang ginagawa. So, warning, hindi po ito ang nararapat na salita para sa kanila. Hindi na kailangan silang warningan. Alam nilang ginagawa nila, alam nilang mali ang ginagawa nila, alam nilang naninira lamang sila. So, Anong panlaban sa paninira? Anong panlaban sa fake news? Kaso, hindi. Pag kahit ipakalong niyo yung mga yan, hindi pa rin mababago ang katotohanan na napaka-inutil ng administrasyon itong si Marcos Jr. kung ano man ang kanilang ginagawa, they should face the consequences. Yan. Yan na po ang huling katanungan, Yes, po. Yussi Claire. Balik sa'yo. Ayun na nga mga kababayan, ibinalik na ho kay Auntie Claire, bigay na ho natin sa kanya. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. As usual, wala na naman ho tayong matinong narinig mula dyan sa ali na yan. Pambihira. Bagay ho talaga silang magkasamang dalawa nitong si Marcos Jr. Puro mga walang kwenta lumalabas sa mga bunganga nila. Maraming salamat mga kababayan.